Hello guys, here we are again. Welcome to my YouTube Vlog Ride channel. Have you ever heard the word polymaths? Are often characterized by curiosity, continuous learning, involvement in different areas, and applying and expressing knowledge, especially in the field of arts. Well, he is our guest for these episodes. Kasi for over 26 years, he has honed his skills. This guy boasts an arsenal of jaw-dropping experiences. Well, I could tell, a master craftsman, a proficient in various fields such as comic book artist, animator, layout artist, character designer, a story artist, to a film director. At hindi pa nagtatapos dyan, he is also a lead singer of a band. Well, ano pa nga ba masasabi ko? Halina't tunghayan natin at kilalanin ang nag-iisang craftsman, Don Tantiado. Dahil sa ako ay nakikiabala kay Don, nagluluto daw siya. Ang tama, ito, naghahanda si Don ng lulutuin niya ngayon. So, pero habang nagluluto siya is tuloy na rin natin yung tanong. So, yung tanong ko sa kanya is yung, alam mo yung sinasabi ng aking kaisipan, mayroon siyang karanasan kasi, or having worn various hats throughout his career. So, ano yung mga naging transition nun doon ng mga panahon na nag-uumpisa ka? Iba, layout tayo sa animation. Nag-layout tayo dati kay Kinjo. Oh. That's 2000, hanggang 2003. Tapos, animation pa rin ako after nun. Parang ikaw yung nangungulit sa akin nun eh. Noong mga panahon na... Oh, from animation to layout, Oo, dahil yung tumatawag. Yeah, kailangan kong lumipat ng studio that time. Oo. Tapos, layout na, buti naman nakasama ako sa grupo ninyo noon with Boss Kinjo. After naman noon, nag-storyboards naman ako. So, nag-boards ako from layout, nag-boards ako. Tapos, commercial yun. Ibig sabihin, commercial totoong trabaho. Tapos, nag-assist ako sa pagbo-boards hanggang nakapunta ako ng India with Joey. Nag-supervise naman kami. Nag-direct ng layout department sa India. Tapos, pag-uwi ko dito, ABS-CBN na agad. Ilang taong ba yung kontrata niyo sa India pala? Nagre-renew every 6 months, pero months lang siya. 6 months, every 6 months. So kulang 2 taon kami doon. Si Joey, dumiretso na ng Canada. Ako, naiwan doon. Ay, tuloy yung taong yun. Oo. Kaya nga tayo naging ganito eh. Namin tayo natutunan doon sa tao niya. So, yung iniwan niya ako doon, nag-boards ako doon habang nag-supervise ng layout sa India. Pag-uwi ko, ABS-CBN na. Kinuha kami ng isang kakilala nung animator doon sa amin. Kinuha kami buong team. So, from India, diretso kagad, ABS-CBN. Tapos animation ulit. Tapos after ng ABS-CBN, local production sa Tuko. Yun. Animation pa rin. Animation pa rin siya. Tapos, siya, parang animation arm siya ng Tuko, yung gumawa ng General Luna. Yun pala yun. Yeah, pero hindi kami nakagawa ng General Luna. Ano lang kami, siya lang kami sa mga nagbibigay ng suporta, parang sa animation arm kami. So, yun. Tapos, after ng gig ko sa Tuko, naglaylo muna ako. For 6 months, halos paikot-ikot lang ako ng
ng metro, ng sine. Ganun. So parang stressful kasi yung work namin eh, doon sa Tuko. So after nun, ayaw ko man magtrabaho. Doon ko na-realize na habang nagkakape, dinodrawing ko yung kape, yung kinakain ko na pandesal. Tapos pinupost ko, nagsimula ako mag-post sa social media. Tapos nalaman ko yung ginagawa ko pala urban sketching. So one time napunta ako sa Presidential Car Museum sa isa kasi ang Quezon City Circle sa mga ikutan ko dahil malapit lang sa amin dito yung Quezon City Circle. And yung misis ko is nagwo-work na sa malapit sa area ng Sandigan. So so malapit lang sa akin yun. So tapos yun napuntahan ko. Napuntahan ko yung Presidential Car Museum. So, doon ako nagsimula mag-drawing ng mga kotse. Yun, nagustuhan ko naman. So, almost every other day pumunta ako para lang mag-draw ng kotse ng mga presidente. Yun, okay. So, tapos, one time, habang nagdraw ako, may lumapit sa akin na babae. May makasama siya mga kids. Tapos, akala ko kids. When I looked at it kasi nga, busy ako nagdraw eh. Tapos, sinabi sa akin, can you teach kids? Do you teach kids? Sabi sa akin. Sabi ko, no problem. Ano ka? Ano ka ba? Artist ka ba? Sabi ko, hindi, nasa animation ako. So natuwa siya. Tapos sabi niya, what are you doing right now? Sabi ko, no, I'm just drawing. So sabi niya sa akin, can you teach that to the kids? Tapos tinignan ko, they're kids pero they're from 18 to 22 years old ang mga edad nila. So they're from Camp Able. Yung mga kids, young adults ang tawag nila sa kanila is yung iba graduate ng JASAMS. Tapos ang kailangan nila sa akin is to teach art, whether kung ano man art yan, whether painting or yun nga, urban sketching or animation, kung pwede ko dito. Sabi ko, pwede. Kailangan ko lang isipin kasi I'm used to teaching kids na kids na mga na normal na mga kids. So yung transition from that to young adults is I think I have to tweak kasi sabi ko medyo magandang challenge to na parang willing naman ako to pursue. So yun, so ginawa ko yun for 2 years from 2016 to 2018. Kasi nung nag-pandemic, huminto na ako kasi it's not safe for the kids na rin. Pero natutunan ko through that is yung patience. Kasi may anak akong bata na noon parang ayoko siyang dalhin pag ako nagtiteach sa kanila. Yung nga pala, I teach sa mismong yung memorial sa gitna, yung kung saan nandun yung libingan ni Quezon. Binigyan kami ng museum doon ng isang room to teach formally yung mga kids. So doon ko nalaman, medyo mahirap, challenging talaga, pero hindi mo makukuha yung sincerity, honesty, saka yung trust nila pag binigay nila sa iyo. Tama. Ang ganda nung nangyari. Tinuturuan ko sila pero maraming ako natutunan habang nagbabahagi ako ng mga konti kong kaalaman sa kanila. Kasi yung genuine yung mga ngiti nila eh. Kaya noon ayaw ko papuntahin yung anak ko. Pero once na nakita ko naman yung mga bata na talagang may positive na makukuha rin yung anak ko sa kanila, talagang sinama ko. At doon nga natuwa ako na yung anak ko natuto rin sa kanila na yung walang hindrance. Tapos meron silang sariling ganda. Mahirap lang yung tinuturo ko sa kanila kasi alam mo naman Joey, animation tayo eh. What is in animation na dapat nating gawin is yung uniformity, di ba? Kailangan parang dumaan ang project sa isang tao. Ibig sabihin, dapat ma-adapt natin yung style na gusto ng creator, o ng writer, producer, sa director. Which is hindi mo siya mahihingi sa mga young adults na tinuturuan ko.
na may ano sila, may mga hindi sila magagawa ng normal na tao. 'Di ba? Kasi may sarili-sarili silang style. Oo. So, as nagdidirect sa kanila, kailangan kong i-tweak yung mga ano nila, kakulangan nila para lang maging cohesive yung work namin. Oo. So, yun yung challenging, which sa akin naman is maliit lang yun kasi napakalaki na ng nagawa namin na achievement na naturuan ko sila, may natutunan sila sa akin, masaya kami. Yun yung bottom line masaya, tapos may natututunan silang bago, may nagkakaroon sila ng interest doon sa tinuturo natin sa kanila. Ito yung food niluto ni Don. Yan. Kumakain na sila. Kulay dilaw ng temperado. Right here. Yan. Yan si Basti. Don't tell us something about your childhood, kung saan ka nag-elementary till college. Pinanganak ako sa Makati Boy ako eh. Kasi dad ko ay sa mom ko may apartment sa Pembo sa Makati. Pero sa hilit ako. Hindi ako sa Piluna katulad ng kapatid ko. Yung panganay sa amin sa Biluna siya. Ako sa apartment namin, Hilot. Tapos doon din ako sa lugar na yun sa Makati rin ako nursery, kinder. Tapos nung nag-grade 1 ako, lumipat kami Montalban. So wala kayong magkakapatid? 6. Oo. So ikaw lang yung nahihilig sa arts? Ay, hindi. 2 kami ng kapatid ko. Ganun ba? Oo. Yung panganay namin, mas magaling nga sa akin mag-drawing yun. Kaya lang, nung elementary kami, na nahihilig kaming ng utol ko na magputok. Nagpa-firing kasi kami. Niyayaya kami ng dad ko mag-fire. So, dala namin yun hanggang high school. Tapos, nag-hunting din kami. Yung bundok dyan sa Montalban, sinasama kami ng tatay ko. Nakakakuha kami ng mga usa, mga bayawak. Mga panahon na yun, dahil pagputik. Oo, dati marami pa, pati sawa, nakakita pa kami. Ngayon, puro mga tao na may tamar. Pero din, mga bahay rin doon eh. Oo, lahat may mga bahay na, bibihira na. Ano pinagkakabalaan mo ngayon doon? Order sa sa cover sketch, saka mga commission artworks Marvel, DC, ng mga characters. Galing local sa ibang bansa. Like ito, galing din sa local. Ano siya, Wonder Woman na witching hour. Medyo evil na Wonder Woman po. Yan. Tapos ito, may A3 size din ako na ginagawa. Aside from sa mga cover sketch, magagawa rin ako ng lalaki. Mamaya tingnan ko kung pwede ko siyang umpisahan mag-watercolor mamaya. May babaguhin pa siguro ako sa baba. Sa sword, saka sa shin, sa cards niya sa baba. Bakit London gusto mong maging multifaceted? Ibig sabihin, lahat gusto mong pag-aralan? Actually, hindi sa gusto kong pag-aralan lahat. Marami pa akong mga gusto talagang pag-aralan na hindi ko alam kung paano ko magagawa. Akala nga na iba ito na yung gusto ko.
Ito lang to sa mga gusto ko. Gusto kong mag-scout. Gusto kong mag-sculpture talaga. Pero wala pang pagkakataon. Siguro yung pagkakataon. Wala na ipipresent ang pagkakataon sa akin eh. Pero yung pagpipinta, yung watercolor, katulad yan, nauna ako matuto ng markers eh. Markers talaga yung ginagamit ko pang sketch, pang commission. Kaya lang, namamahalan ako sa medium, ang mahal ng Copics. Sabi ko, ano kaya yung mas mura? Eh dahil nga mahilig ako dun sa chisel type na part ng Copics, ang ginawa ko, mag-watercolor na lang ako tapos flat brush ako. So siguro parang pareho lang. Ginagamit niya yan ninyo yung Copics marker na. Oo, kasi siya eh, madali siyang gamitin kasi madali rin kontrolin siya eh. Kasi kung gusto mo ng round, fine, nandun sa kabila. Gusto mo na mas marami mako-cover, yung yung chisel type. Pwede eh. Maganda siyang... So, bukod pa dun sa pag-aaralan, ano pa yung mga gusto mo pang gawin? Gusto ko mag-oil. Yun. Gusto ko mag-oil paint ng mag-oil ng portraits, faces. Pero gusto ko wet on wet, ala prima. Yun talaga ang gusto kong gawin. Oil na wet on wet ha? Oo, oil na wet on wet. Ala prima. Maganda nga yan. Pero kasi meron na kasi yung ngayon eh, oil na may tubig. Oo, meron ako noon, nakabili na ako ng Holbein. Ako na tawag sa ganyan? Tawag doon? Water soluble oil. Water soluble, yes. Yes. Kaya nakabili na ako noon. Hindi ko pa nagagamit. So, meron pa bang iba? Na ibang medium? Medium. Sa ngayon, nawiwili akong mag-paint mag-watercolor sa cover sketch. Kasi sabi nila, natutuwa yung iba kasi wala pa daw, bibihira ang nagwa-watercolor sa covers. So, yun ang bala kong gawin. Bala kong mag-watercolor sa cover sketch. Sana maraming magpagawa. Kasi nawiwili ako sa galaw ng tubig sa papel. Na manipis kasi yun, so very limited ang layers. So, pagka nasa conventions ako, hindi ko siya magamit at makarami kasi kailangan magpatuyo. Pero kanina nabanggit mo yung yung nalala mo. Kasi sabi mo, over 26 years, you honed your skills. Oh, yes. Tapos, daming entities noon, such as Disney. Oh, yes. Mapunta sa animation Nickelodeon, tapos Star Cinema. Higit sa lahat yung Tuko Film production na kailan ba yun? Matagal ako doon. Nagsimula kami noon 2010. Tapos natapos kami 2016. Kami natapos. Marami akong natutunan doon. Meron ka bang gustong pasalamatan taong naging involved dun sa production na yun? Hindi siya mainly sa Tuko lang. Yung mentor, naging mga isa sa mga naging mentor ko sa animation at sa yung art journey ko. Yun, meron ako doon mga mahalagang tao na nakatrabaho na nag-inspire sa akin. Pati doon sa mga previous ko na mga nakatrabaho sa animation as early as 2000. Sila Boss Kinge, sila Adjo, Joey Largo, Don Roland, Joey P, Ka Jerry, si Larry Santiago. Marami ako na nabubunot sa kanila na mga paya't maya pumapasok sa isip ko ano nga ba yung ginawa nila Kajer pagka ganito yung problema, ganito. Ang daming na-incorporate mo. Oo, hindi yun natatapos doon sa panahon na kung kailan nangyari yun. Nadadala ko yun hanggang ngayon. Pagka mayroong mga problema pumasok. Personal at commercial. Ano ba tawag ba? Commercial ba? Saka sa opisina, trabaho. Nabanggit mo din sa akin yung yung banda, di ba?
mayroon kang dalawang banda from your college days. At may mga gigs ka pa ba itong huli? Oo. Actually, yung mga gigs naman namin, mga dati ko rin kabanda, yung sindikato. Insert video. Yung mga kasama ko na yan, I've been with them since college dati. Kasama ko sila sa sumali kami ng MTV Asia's Band Search dati. Nagano kami, naging finalist kami dati dyan. So ano yung mga paborito mong mga songs doon? Ano kami, fusion kasi kami ng mga bands eh. Fusion band, ibig sabihin parang halo-halo kami ng influences. May jazz, may ska, may prog. So yun, kaya masaya yung ano namin eh. Pero may isa ka bang paborito doon? Na kanta namin? Oo. Isang bagsakan niya dyan. Mayroong nag-request. Ha? Isang linya dyan, isang bagsakang boses dyan. Yung ano namin? Yung namamaos. Remember me! Hindi yan. Sigurado yan. Yung pang dondon talaga na estilo na boses. Mula sa panaginip, sumasabog ang aking isip, di na makatulog sa bangungot kumakalmo. Sabay tutok sa tiyan. Ayun, dali. Oo. Dali. Oo. Ganda. Pero, wala bang gig lately? Wala eh, kasi alam mo kasi may edad na kami na nagbabandaan. Pagka kailangan kami magsama-sama, pagka yung iba hindi ubra, naiintindihan mo na yun kasi syempre may mga responsibilidad, meron kang pamilya, so naiintindihan namin yun. Although meron pa rin kami mga kabanda na parang tawag dito ay active pa rin sa pagbabanda. Yun, support na lang kami. Yung iba namin na hindi kaya mag 100%. So ang tawag sa akin ay ano bang tawag doon? Yung hindi freelance eh. Hindi, pag umiinom ka, yung minsan ka lang umiinom, anong tawag doon? Occasional. So ako, occasional band member lang ako. Pag may okasyon. Parang gano'n. Ilang taong ka noon nung na-discover mong marunong ka pala mag-drawing? Actually kasi, nung bata ako, pag pumunta kami ng Bicol, yung lola ko, lagi kasi kami yung unang mga apo eh, magkadikit kami ng ulo. So, laging ginagawa sa amin, pinapadrawing kami sa pader ng bahay namin bahay na lola ko sa Bicol. Ano yung kayong magkapatid? Oo, pintura pa pinapagawa sa amin, pintura. Siguro kasi lagi nagpapagawa ng boarding house yung lola ko dun eh. So lagi may mga spare na mga brush, mga papel, mga pintura, tirang pintura. So doon nag-umpisa yun? Yes, doon. Tapos hanggang nag-grade 6 ako. Minsan, yung pagkakit na yan, problema rin yan kasi akala ng teacher ko, hindi ako nakikinig sa kanya. Sa mga lessons namin, nagdo-drawing ako. Abagi, inano ako, bigla akong binato ng eraser. Yung ganito kalaki. Pagka nagdo-drawing ako gano'n, bigla ako paglapit sa akin, buti nakailag ako. Parang animated ah. Oo, saan yun? Sa San Sebastian. At may nag-request. Sabi, sa lahat daw ng mga nagdaan sa buhay mo,
Meron ba tayong phone in question? Talaga naman. Parang mayroon eh. Ano ang naging pinakamalaking impluensya? Galing, no? Nino. Kaya naging artist ka. So may impluensya ba? May naging impluensya ka ba? Sino-sino yung mga artist na yun? Di ba sabi mo illustration, nag-umpisa ka lang naman sa illustration, di ba? Sa mga comics, nung nag-umpisa ka mo. Nung ano ako, naalala ko, nung high school ako sa Bicol, ako lang kasi, nahiwalay kasi ako sa nanay ko, sa tatay ko. So, nandun ako sa lola ko. Wala akong, medyo malungkot. Pag ikaw lang yung, lalo't ako yung panganay na ako. So, wala akong kahuntahan. Wala akong kausap. So, ang ginagawa ko, ang puntahan ko sa palengke ng Daraga, nag-aarkila ako ng comics. Doon ko nakilala yung mga batikan ng mga nagko-comics, sila Hal Santiago, sila Christian Santiago, sila Mar Santana. Yung boss ni Alex, Bicatan. Yeah, si Nestor Tanchado, yung mga shocker na 64 pages. Mga ganon, yung mga ganon. Si Don Rolas yata, nagko-cover na nun, di ko maalala. Oo, si Don Rolas, si Clem Rivera. Yan, mga nagpatangkad sa akin, si Clem Rivera. Nagpatangkad. Nagpatangkad sa akin yun, yung mga Drembo niya. Ibig sabihin, meron ka bang gustong i-impart sa mga baguhang nasa animation ngayon o sa comic book industry? Sa mga bago ngayon, yung mga naghahangad na pumasok din sa industriya, at anong pwede mong sa kanila i-impart? Alam mo kasi sa panahon ngayon na libre na ang marami kasi ang yung advantages ng mga batang gustong mag-art. Kasi ang daming available na information sa YouTube, instructionals, ang dami. Ang siguro may impart ko na lang sa kanila is mamili sila ng susundan ng mga channels na mag-i-inspire sa kanila. Kasi madaling maligaw. Pwede kang magsayang ng maraming oras para magsimula sa mali. So, pwede nilang tanungin yung mga may karanasan na ng konti na magbigay sa kanila ng links na kung saan yung talagang maganda o mai-relay nila ng tamang mga video channels o mga YouTubers na influencers na sundan. Kasi sa tingin ko, yung may mga may edad na nag-YouTube ngayon na maganda naman ng mga ibinabahagi. Meron din mga batang YouTubers na marami ka rin matututunan, pero marami rin na mga nanloloko rin lang. Yung nasasayang yung oras mo, kala mo okay na siya, bumabagal ka ng pag-unlad. Siguro ganun. Kasi kayang-kaya mo eh. Kayang-kaya mo. Naalala mo dati sa atin, Joey P, wala nga nagtuturo sa atin, natututo tayo eh. Correct. Di ba? So, ako dun sa easel niya, sa pagpipaint, dito naman yung kung saan yung ginagawa yung animation. Yung animation mo doon, tuloy pa ba? Storyboards, medyo lilo muna. Ang ginagawa ko yung digital, yung ginagawa ko dito yung sa mga commissions ko ng cover sketch. Minsan dito ako nag-rough, nagbubuo ng mga concept. Tapos, ayun, usually, ipapain ko to sa papel na. Minsan, mag-spend ako dito ng ilang oras para lang makaipon makaipon ng ang tawag doon, inspiration para makagawa ng pyesa. So, anong naging kaibahan ng traditional dito sa mas free ka magkamali. I mean, hindi ka yung paperless. Okay. Pero gagastos ka pa rin ng paper kasi you have to print it out. You have to print it out pa eh. So, pero ito, yung wala kang ginagastos na materials. Yan ay mo. Ikaw, si Thundercats Joey, syempre. Salamat. Sa mga mentors ko, sana kilalanin niyo ako.
Hindi, iarigay ko na sila sa pedestal. Forever na... Kilala ka na naman eh. So, hindi. Forever na respeto. Boss Kids. Kadyo. Royce. Direk Bien. Don Roland. Marami pang iba na hindi ko na mabanggit. Si Katoti, Zelda, di pa tayo nag-meet pero ang laki ng impluwensya mo sa akin. Mga taga-comics. Mga taga-comics. Si Don Larry Santiago, mga Santiago Brothers, yan ang mga humubog sa akin sa mga kalokohan. Si Raymap, kumparing Raymap, siyempre. Ang utol niya, Sir Derek, magkikita rin tayo. Madadalaw rin po kita sana. Inspiration yung inyong art journey. Sino pa yung mga susunod man na magiging may interview pa? Sigurado maraming tatangkilik dahil ibang klase gumawa ng video at magtaas ng mga artist na masayang malaman kung paano sila nagsimula at nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Ang ating may kapal at na binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na gumawa ng mga obra at mga makahalubilo sa mga bago at mga batigang mga nagko-comics at nagpipinta na hindi madamot na nagbibigay ng mga kaalaman na magagamit natin kasi ako ngayon I still consider myself as a student of the art. Sabi nga ni Karon Ron, hindi pa natin naaabot yan. Tayo lahat estudyante pa. So yun, more power to you, Thundercats. At ako naman ay nagpapasalamat dahil sa pagpapa-unlock mo. At yun naman ako nabigo. At ako yun nandito para makausap ka. Nakita mo yung magulo kong kwarto at magulo kong buhay. Okay, salamat. Salamat sa'yo, Don.